Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Natayang 2.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang sospek sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA BARM sa Lanao del Sur. Patrol Woman Judy Ann Alibo sa balita. Nakumpiska ang mahigit 2.7 milyon halaga ng shabu mula sa narestong individual sa isinagawang buy-bust operation ng PNP at PIDEA BARM sa Ampaw, Lanao del Sur nito lamang ikalima ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Khalid Murohom Balt, Acting Chief of Police ng Bacolod, Calawi MPS, ang suspect na si alias Bong, nasa hustong gulang. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 ng hapon, nang isinagawa ng mga operatiba mula sa Bacolod, Calawi Municipal Police Station, 1st PMFC ng Lanao del Sur Police Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Unit BAR, SOU BAR ng PNP DEG, 45th Special Action Company, 4th Special Action Battalion ng PNP SAF, at PIDEA Lanao del Sur Provincial Office ang isang buy-bust operation sa naturang lugar. Ang operasyon ay nauwi sa isang armadong engkwentro kung saan nagtamo ng sugat ang suspect. Nakuha mula sa suspect ang tinatayang 406.9 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalagang 2,766,920 pesos, buy-bust money, isang caliber 9mm pistol na may 10 bala, 6 na fired cartridges mula sa parehong baril, at iba pang non-drug items. Nasa kustudiya na ng Bacolod, Calawi MPS ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya at posibleng mahaharap sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinitiyak ng PNP sa publiko na ipagpapatuloy nito ang walang tigil na kampanya laban sa ilegal na droga habang pinangangalagaan ang karapatan at buhay ng bawat mamamayan. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Alibo. Hawak na nga ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person, municipal level, matapos itong maaresto dahil sa kaso nitong homicide sa Zamboanga del Norte. Magbabalita dyan si Patrol Woman Joyce Franco.
Arestado ang isang top 1 most wanted person municipal level sa kasong homicide sa isinagawang law enforcement operation ng Zamboanga del Norte Provincial Intelligence Unit, katuwang ang LAZI MPS, Dapitan CPS, 5th SOU Mabuhay SBC at 1st Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company sa barangay Napo, Dapitan, Zamboanga del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Bert, 53 anyos, may asawa at residente ng barangay Upper, Complanas, LAZI, Siquijor. Ang suspect ay nahaharap sa kasong homicide. Nasa kustodiya ng Dapitan City Police Station ang suspect para sa maayos na disposisyon ng kaso. Patunay lamang na ang pambansang pulisya, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa agenda ng gobyerno na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, kapayapaan at seguridad na magkaroon ng maunlad na isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Aabot sa 2.6 milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasamsam mula sa isang individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Davao City. Ang balita mula kay Patrolwoman Sheena May Ilagan. Isang malaking tagumpay laban sa iligal na droga ang naitala sa Davao City matapos masamsam ang hinihinalang marijuana na nagkakalaga ng 2,670,000 pesos sa isang bypass operation na isigawa na pinagsanib na persa ng mga otoridad sa barangay 76-A Davao City. Naaresto ang sospek nito lamang Setyembre taong kasalukuyan na kinilala sa alias na Jovan, 18 anyos, isang estudyante at residente ng barangay 76-A Davao City. Ayon sa ulat, ang sospek ay pangatlo sa listahan ng mga high-value individual sa rehiyon. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ang operasyon katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Ecolan Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Sa nasabing operasyon, na-recover mula sa sospek ang 13.350 kilos na pinatuyong dahon ng marijuana na may mga bunga at iba pang mga ebidensya. Sa ngayon, ang sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Nasamsam ng PNP ang baril, bala at shabu sa ikinasang search warrant operation sa Aleusan, Cotabato. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Emilu Pedroso. Nasabat ng mga otoridad ang baril, bala at shabu sa isinagawang search warrant operation sa Purok 7, Barangay New Panay, Aleusan, Cotabato nito lamang ika-4 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Bernard M. Abarquez, hepe ng Aleusan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Gardo na residente ng nasabing lugar. Ang operasyon na isinagawa sa pagkikipagtulungan ng Aleusan Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Division Tracker Team Echo, bandang alas 8:30 ng umaga sa pamamahay mismo ng suspect kung saan na-recover ang isang unit ng improvised 12-gauge shotgun na may 4 na bala, 2 kalibre 45 na buhay na bala, 7 bala ng kaliber 9mm at 15 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga sa tinatayang 34,000 piso. Kasalukuyang ang sospek ay nasa kustodiyan ng Aleusan Municipal Police Station habang ang mga dokumento at ebidensya ay inihahanda para sa formal na pagsasampa ng kaso sa korte dahil sa paglabag sa RA 10591 o
Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon na ito ay patunay ng matatag na pagkakaisa ng Police Regional Office 12 na panatilihin ang batas at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pagsisikap laban sa mga iligal na baril at mga aktibidad na may kaugnayan sa droga. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilio F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Isang top most wanted person sa kasong carnapping ang huli ng PNP Highway Patrol Group sa ikinasang Manhunt Charlie Operation sa Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro. Nakatutok dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Hindi na nagsayang ng oras ang mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa na magsagawa ng isang Manhunt Charlie Operation para huliin ang isang lalaking wanted na may waranto para sa kasong karnaping sa Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro nitong nakarang araw. Kinilala ang suspect na si alias Randy Boy, 26 na taong gulang na nakatira sa Barangay Labangan, Poblasyon, San Jose Occidental, Mindoro. Ang PHTK Occidental Mindoro ay nagsagawa ng Manhunt Charlie. Matagumpay na nahuli si alias Sunny sa Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro at temporaryong kinustidiya sa aming opisina at amin nang tinunover siya sa Judicial Court. Sa ating mamamayan ng Mimaropa, i-report niyo po agad anumang krimen na nangyayari sa ating kalsada, dalian po natin gagawa na aksyon. Hindi na nga pumalagpa ang suspect at binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at harap sa kasong Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 sa bisa ng warrant of arrest na may nirekomendang piyansang 300,000 piso. Samantalang ang suspect ay pansamantalang nasa kustodiya ng Provincial Highway Patrol Unit Occidental, Mindoro para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay laging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Arestado ang nakatalang top 2 most wanted person ng mga tauhan ng Bani Municipal Police Station dahil sa kaso nitong qualified rape sa Bani, Pangasinan. Ang report mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ng mga operatiba ng Bani Municipal Police Station ang top 2 most wanted person sa kanilang ikinasang manhunt operation sa Barangay Ambabaay, Bani, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Dennis B. Cabigat, officer in charge ng naturang istasyon ang suspect sa alias Jinggoy, 38 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Siya ay naresto gabi nitong Biyernes sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 6 counts of qualified rape sa ilalim ng paragraph 1 ng Article 266-A kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code. Ang nasabing warrant ay inisyu noong Agosto 19 taong kasalukuyan ni Honorable Dominico Acosta Sanchez, presiding judge ng RTC Branch 55 sa Alaminos City, Pangasinan na walang rekomendadong piyansa. Kabilang ang suspect sa target intelligence packet ng PNP dahilan upang mas paigtingin ng mga otoridad ang pagsubaybay at operasyon laban sa kanya. Matapos mahuli, dinala ang suspect sa Bolinao Community Hospital para sa medikal na eksaminasyon at pagkatapos ay inilipat sa istasyon ng pulisya para sa tamang disposisyon. Ayon kay Police Major Cabigat, ang kanilang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting ng kampanya laban sa mga most wanted persons upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan at maihatid ang hustisya sa mga biktima. Nagpahayag din ng pasasalamat ang kanilang himpilan sa publiko na patuloy na nakikipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga ito.
Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal De Los Santos. Mahigit 4.9 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska, habang 40 katao ang naaresto sa serye ng anti-illegal drugs operations na ikinasa ng Police Regional Office 1 sa loob lamang ng isang linggo. Nakibalita dyan si Police Corporal Mark Anthony Pico. Mas pinaigting ng Police Regional Office 1 ang kampanya kontra illegal na droga mula August 29 hanggang September 4, 2025 na nagresulta sa pagkakasamsam ng aabot sa 4,909,837.20 na halaga ng ipinagbabawal na gamot. Sa loob lamang ng isang linggo, nakapagsagawa ang Police Regional Office 1 ng 36 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 40 drug suspects at voluntaryong pagsuko ng 3 personalidad na sangkot din sa droga. Kabilang sa nakumpiska ng mga otoridad, ang 413.79 gramo ng shabu, 50.43 gramo ng tuyong marijuana, 10,250 fully grown marijuana plants, at 1,000 marijuana seedlings. Ang walang humpay na kampanya laban sa illegal na droga ay bahagi ng kanilang layunin na tiyakin ang kaligtasan ng komunidad, protektahan ang kabataan laban sa bisyo at buwagin ang mga grupong sangkot sa krimen at karahasan sa buong Region 1. Binigyang diin din ni Police Brigadier General Dendo R. Reyes, Regional Director ng Pro 1, ang kanilang paninindigan. Bawat gramo ng droga na nasamsam, bawat halamang binunot, at bawat sospek na naaresto ay hakbang tungo sa mas ligtas na kinabukasan ng ating mga pamayanan. Hindi titigil ang Pro 1 sa laban kontra illegal na droga. Pahayag ni Police Brigadier General Reyes. Ang tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Pico. Sa presinto ang bagsak ng 3 sospek sa pagnanakaw matapos maaresto sa hot pursuit at checkpoint operation ng kapulisan sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Patrolman Eduardo Balawag sa report. Arestado ang 3 suspek dahil sa pagnanakaw sa pamamagitan ng shoplifting sa isang liquor store sa poblasyon Aritaw, Nueva Vizcaya nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Base sa ulat ng Aritaw PNP, nakipaghabulan pa ang mga pulis sa mga suspek hanggang sa masukol na sila sa isang checkpoint sa boundary ng Nueva Vizcaya, Malico, Pangasinan border checkpoint ng Aritaw PS, Santa Fe PS, 2nd Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company, RMFB1 at San Nicolas PS. Ayon kay Police Major Benjamin Pagapa Jr., hepe ng Aritaw PNP, nagkunwari ang mga suspek na bibili ng alak. Narinig na may tumunog na bote kaya naalarma yung may-ari. Pagtingin nila, paalis na yung suspek na bumili naman ng 2x2 na alak, pero ang kinuha ay ang mga imported na alak. Dahil sa mabilis na tugon ng PNP, natuntun naman agad ang mga suspek, subalit ng mahalata ng suspek ang papalapit na mobil at ang nakamotor na biktima nila, pinatakbo nila ang van at nabangga pa umano ang motorsiklo. Dito na nakipaghabulan ang mga pulis hanggang sa nakarating sa border ng Pangasinan kung saan naharang na sila ng checkpoint. Kabilang sa mga naaresto ang 33 anyos na babae mula Bicol, 36 anyos na taxi driver mula Benguet, 28 anyos mula sa Caloocan City. Sasampahan ang mga suspek ng kasong pagnanakaw at inaasahang ihaharap sila sa piskalyang may sakop sa naturang krimen. Patunay lamang na laging handa ang ating kapulisan sa anumang banta ng katahimikan sa ating lugar. Hinikayat ng Valley Cops ang ating mamamayan na makipagtulungan sa ating mga kapulisan at i-dial lamang ang 911 kung may mga nahalatang kahinahinalang kilos upang agad na maaksyonan para sa seguridad ng ating lambak ng Cagayan. Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Naaresto ang provincial most wanted person sa lalawigan ng Tarlac na may kasong homicide sa barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga.
Ang report mula kay Police Corporal Giselle Rivera. Arestado ng paniki PNP ang isa sa mga top 10 most wanted sa lalawigan ng Tarlac na may kasong homicide na kung saan nahuli sa barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. Kinilala ang sospek na si alias Fredo, 63 anyos, residente ng Mabalacat, Pampanga at tubong paniki Tarlac. Siya ay may nakabinbing kasong homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code at kabilang sa rank number 9 sa provincial level top 10 most wanted persons. Nadakip ang akusado sa ikinasang manhunt operation na pinagsanib pwersa ng Paniki Municipal Police Station at Magalang MPS. Ang naturang operasyon ay naisagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 107 Paniki Tarlac na may inirekomendang piyansa na 120,000. Ayon sa Paniki PNP ay maayos na naipaliwanag kay alias Fredo ang kanyang mga karapatan at ito ay kasalukuyang nasa kustudiyan nila para sa kaukulang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng dedikasyon ng mga pulisya ng Gitnang Luzon sa pinaigting ng kampanya laban sa mga kriminalidad upang mapanagot ang mga kriminal at mapanatili ang katahimikan sa nasabing rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Nasa kote ng San Mateo Municipal Police Station ang 3 high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Magbabalita dyan si Patrol Woman Jevie Marie Famoso. 3 high-value individual ang naaresto ng San Mateo Police sa isang buy-bust operation sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Dakong alas 9 ng gabi, ikinasa ng San Mateo Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa PDEA 4A ang buy-bust operation laban sa 3 sospek na nakilala sa mga alias na Dexter, Toto at Mike. Isang pulis ang tumayong pusher buyer at nakabili ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 500 peso. Nasamsam mula sa mga sospek ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 41 gram at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 278,000 peso, kasama ang ilang personal na gamit at buy-bust money. Ang 3 ay mga bagong natukoy na high-value individuals at kasalukuyang nakapiit sa San Mateo Custodial Facility. Naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kampanya ng San Mateo PNP laban sa iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Tiniyak ng pamunuan na mas paiigtingin pa ang operasyon upang tuluyang mapuksa ang kalakaran ng ipinagbabawal na gamot at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.